Florida, galing kami ng Arizona sa papasok. Akit na kami, papasok ng Las Vegas. Siguro mga isang oras kalahati na lang nandun na kami sa bahay. Hindi, sa ano pa pala muna, kasi ibababa pa namin itong delivery namin. Pag deliver namin nito, parang siguro mga 15 minutes lang yung layo sa bahay namin. So, yun. Dito kami sa ano, lupit nito boy. Ito. Ganda rin dito eh. Papundukan lang. Pero ganito lang, dire-diretso na to hanggang makarating ka na sa Las Vegas. Tapos madadaanan namin yung Hoover Dam pa lang. Mamaya mas maganda doon banda eh. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito hindi ko alam kung kita eh kasi malayo ata eh. Pero yun oh, laki ng bundok dun oh. Tapos sobrang laking open space lang niya. May mga ano dun oh. Ano bang tawag dun? Ito may malaking bundok. Tapos mamaya pataas na to ng pataas. Tapos pagdating naman dun sa taas may bababa naman. Yan na, ito yung sinasabi ko na pa mga bundok dito. Ayan ang taas niya no. Ewan ko nakikita sa camera eh. Pero sa personal ang ganda niyan. Parang wallpaper yan boy. Biyawa ka. Mataas kasi ito eh, pababa. Kung may oras lang eh, pagka ano punta kami dito. Lake Mead na to, di ba sa kaliwa? O hindi pa? Iba ata to, hindi ko alam. Pero ang ganda dyan oh. Pag pumunta ka dyan, parang kang Caviteño dyan. You know, meron, ewan ko may kita sa camera, pero meron dun oh. May kita mo yung parang may dagat, hindi ko alam ang tawag, parang river, lake pala, lake dito ata eh, dito sa piano. May paradahan kasi dito eh, parang anong tawag dito babe pag huminto ka dito? Scenic view? Yun, scenic view, ito dito ayun oh. Mga parada sila dyan, tapos picture ayun oh. Tapos yan oh. Ako ng salita kanina dun sa video ko, hindi naman pala nakikita yung mga ano na, kasi sinubukan ko i-white para makita sana yung itsura ng lugar. Kasi pag naka super view yung ganito, parang naka zoom out, makikita mo yung itsura pero parang maliit na siya. Sana parang ganun. 360 yan, pwede mo edit. O kung 360 pwede, steady mo lang dun sa baba. So andito na yung Hoover Dam. So, dito may mga tao dyan na mamasyal, diba? So, binubusinahan ko yung mga yun eh. Tapos, yung ano, nagugulat sila, iba kumakaway. Tingnan natin kung maraming tao. Ito na yun, sa ilalim nito, Hoover Dam na eh. So ang plano ko ngayon mag-Uber. Sasama ko kayo pag nag-Uber ako. Turn right, then turn right.
kasi masikip dito eh. Ang gulo na ng mga trailer, oh. Wala na maparadaan. Yung mga nagdi-deliver kasi pag linggo kasi sarado to eh. So yung mga nagdi-deliver dito, iniiwan lang nila kung saan-saan dyan. So ako rin, iniiwan ko na lang rin to dito. Kasi nahihirapan pa ako dito eh. Binaset ba yung mga brake? Pakiset mo nga. Set! Set na! Boys, so yung tong araw na to parang kinabukasan na to nung pagdating namin doon sa delivery. So pagdating namin, kumain, naligo, nagpahinga, sa tulog na rin kami. So ngayong araw na to, ano na nga eh, 2:00 na eh. So mag-u-Uber naman ako. Tara. Papunta tayo ngayon dun sa may sa may airport. Doon ako mag-aabang ng mga pasahero. Pwede ka rin naman magpaikot-ikot lang dito o kaya minto ka lang, antayin mo lang kung meron na dadating na mga pasahero. Pero mas gusto ko kasi tumambay na lang doon eh. Ayoko magpaikot-ikot eh. Gusto ko nakatambay lang ako rin sa isang pwesto eh. Bago lang rin kasi ako nag-Uber kaya hindi ko rin kabisado. Pagka nakakuha ka ng pasahero sa airport, pick up ka na doon. Tapos kadalasan nahatid mo lang sila sa hotel, tapos babalik ka na, ganun lang. Nakalimutan ko magpapakarga nga pala tayo. Magpapagas ako. Kasi kalahati na lang yung gasolina ko eh. So punta muna tayo dito sa gasolinahan. Itong gasolinahan na pinuntahan ko para mga 5 minutes, 3 minutes nga lang away sa bahay namin eh. Dito rin kami nagpapagasolina. So truck stop din to, tapos merong parang, hindi parang, pero meron din siyang pang mga sasakyan. Ito. Ay, mga truck. Dito sa kabila, mga pang sasakyan lang. Lamig.
galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Excuse me. $41. Ba't ako $41? Hindi naman masakit. Dito tambayan na to ng mga Uber driver. Lahat yan, tong malaking paradahan na to, puro tong mga Uber driver. Yung mga yan, yung mga nakatambay na yan, mga Uber driver, yung mga yan. So dito ka lang mag-aantay ng pasahero ng galing ng airport. So galing ng airport, dito kayo kukuha ng pasahero. Pag wala ka dito sa ano na to, sa loob ng lote na to, hindi ka makakuha ng pasahero galing airport. So i-on ko na to ngayon. May surge pa na $8, $7 pala. So tignan natin kung may makakuha tayong pasahero. Sana meron. Ganun lang, tatambay lang ako rito hanggang makakuha ng pasahero. Tapos atid ko sila, tapos babalik ako rito, atid, tapos babalik dito. Ganun lang, pa ulit-ulit lang. Sana may makuha na. May nakuha akong pasahero dito, galing doon, tapos nandito na ako sa airport, kukuhanin ko na siya. So, ito yung kuhaan ng mga pasahero. Meron kasing parang designated area para sa mga Uber. So, lahat tong mga nasa pila dito, sobrang traffic nga eh. Lahat na nakapila dito, lahat yan mga Uber driver. Gigil na gigil pa yung pagkaka-driver mo, boy ah. So pagdating dito, paparada ako, yung paradahan may mga number eh. Tapos paparada ka ron, tapos ite-text mo yung pasahero mo, sasabihin mo kung nasa ang number ka, tapos pupunta siya doon, tapos alis na kayo. Para mas madali yung proseso pag ganun eh, kaysa rumble lang yung paradahan eh. New message from Navid. LMK, which row and stall you're in? Nag-text na siya, tinatanong niya kung anong number daw. Relax, kakarating ko lang, boy. Pasahero. C9, pwede na ako rito. C9. Hindi ko alam kung kita, pero ayun, may number. So papatayin ko na to kasi baka sabihin ni David binibidyoan ko siya. So yun, meron akong binaba dito sa link. Kaso dun yung babaan, no? Tapos ang daming tubig, so hindi kami makakapunta dun. Yung dito ko siya binaba sa Link Hotel. So hindi ko siya maibababa dun. So sabi niya dito na lang daw. So dito na lang. Kaya babalik na ako rin sa may tambayan nung sa mga airport. So doon lang ako magbe-waiting. So yun. Parang ilang minutes. Medyo traffic lang eh, pero parang mga, excuse me,
medyo traffic lang. Pero yung drive namin siguro, sama mo na yung traffic, siguro mga 10 minutes siguro. 10 minutes ganun. Ang nakuha ko sa kanya $23. So sana magkaroon ako ng ganun na ride tuloy-tuloy. Kahit na kasi sasabihin ng iba, hindi naman ako hindi naman ako mamadali. Take time lang. So babalik na tayo ulit dun. So yung ayan, kita na yung spear. Andito na ako sa paradahan yung sa airport ko to, yung sa kaninang pinuntahan ko. Dito lang ako, tatambay lang ako rito hanggang sa makakuha ako ulit ng pasahero. Tapos pag nakakuha ng pasahero, hatid mo siya. Tapos yun, tambay lang dito. Yung naisakay ko kanina, ito yung nakuha ko sa kanya, $23. Ganun lang. May binaba ako dito sa Excalibur. So nakaano lang ako, 80 lang, pwede na. Pero bukas na lang ako babawi, agahan ko bukas. Medyo na late na ako. Medyo late na kasi ako umalis eh. Dapat maaga talaga eh. So dito na ako sa bahay. Pero susubukan ko pa rin. Subukan ko ulit bukas. Pagka medyo maganda yung kinita ko bukas, papakita ko na lang. Kahit hindi maganda. Yun, biyahe na tayo ulit ngayon. Kaso medyo na late lang ako ulit ng gising ko. Alas 3 na ngayon dito eh. Kahapon alas 2 ata ako umalis eh. So bawi ako ngayon, mag Uber tayo ulit. Tara. May nasakay na akong dalawa. Tapos yung isa binaba ko dito sa parang residential area. Ayoko na magpaikot-ikot kasi sayang gasolina. Dito na lang ako mag-aantay kung may papasok na pasahero. So, pumarada lang ako rito sa gilid. Waiting lang ako pag may pumasok. So, nakadalawa na ako ngayon. Waiting ulit. Meron akong pasahero. Nagpaano siya dun sa may stop siya. Hindi ko alam yung cigarettes na yun. Parang smoke shop. Meron siyang stop pala, hindi ko alam. So naantay ko lang siya rito. Hindi pantay. Yan. May stop pala siya dito. So, para may bibilin lang siya, sinaantay ko siya. Tagal ah. Tapos pagkatas nito, pagbalik niya sasakay siya ulit sa akin. Tapos iatid ko na siya sa bahay niya. Matanda, medyo may edad na yun na babae. Bibili raw siya ng songke, ramay niya. Dito ko binaba yung babae sa parang apartment complex. Ayan. So waiting lang ako ulit dito.
ako sa bahay, di na ako nakapag-video kagabi. Pero mission failed ang Uber natin kagabi. No, it's not. Alam mo, para sa akin. Nakapag-ano ka naman eh. Pag mission failed, walang customer. Oo, Customer? talaga ng asawa ko. Kiss mo nga ako, parang Ano yun? hindi dumikit. Ganda lang. Hindi dumikit. So, ito yung naka 70 lang ako kagabi. Tapos no isang araw 80. So, ito yung 70 lang ako kagabi. 8 trips. Kasi sinubukan ko yung hindi nakatambay sa airport yung marami. Yung iba-iba yung pasahero mo. Ito yung kahapon. No isang araw nung Monday. So, kulang-kulang 5 hours. Pero kasi tumambay ako niyan sa airport tapos ito kahapon. So pinaka total niya ito 155 8 hours. Pwede na kung pag pinagsama mo yung oras. 8 hours kulang-kulang 9 hours 155 pwede na. Pero nung dati nung unang-una ako nag-Uber, sarap nun kasi yung unang-una pa yung dati ito na 800 ako nun Kasi nung maganda nung unang linggo ko nag-try nito, may mga nakausap ako mga Uber driver. Sabi nila, maganda yung linggo na pinagsimulaan mo kasi maraming event nung panahon na yun Tsaka nag-drive ako nun Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So weekends ako nag-drive, so mas malaki. Ito, tinan mo yung Sunday ko nun nung October pa to 300 isang araw 6 na oras lang, 7 oras pala. Kasi pag maraming event dito, madaling makakuha ng mga magagandang price ng pasahero. So, yun, tsaka marami nagtitip. So, pero try lang ng try. So, yun, dito ko natatapusin tong video natin. Susunod naman ulit.